Okay. Ito na. This is the dark and light side of our episode 3. Not June. September 14, 2023, Thursday. So this is the light cards that will give you positive outlook or results for this day. And then the other card is the dark side. So that's the dark side of your life. So here we go. Let's shuffle all these cards right here, and we'll see. We'll pick 3 cards, and these are tarot cards. Okay, I'm sorry because I feel very sleepy, and I'm not feeling well, but I'm trying my best right now to cope up with this videos right here, so that by tomorrow it will be the right episode and it will not be late because I do have live tomorrow. O, di ba? So, ito, kuha tayo dito. Kuha. Okay. So, ito muna unahin natin, ha? This is the dark side bago natin kunin yung light side. So, yung dark, tignan natin. Ano yung mga dahilan kung bakit naging madilim ang buhay natin? Ay! Knight of Swords. Pangalawa, ay, Three of Pentacles. And then, pangatlo, Three of Cups. Okay. So, ganito na yun. Wala tayong magagawa. Double 3. Di ba? Una, ito yung dark side ng buhay natin. Yung Knight of Swords kasi is isang tao na stubborn. Ito yung tao na matigas ang ulo. Kapag gusto niya, gagawin niya agad-agad, di ba? Ito namang Three of Pentacles is, ito yung ugali ng tao na dapat sana makipag-collaborate ka para magkaroon ka ng good results. Pero instead na makipag-collaborate ka or makipag-cooperate ka sa grupo mo, sa pamilya mo, nagiging black sheep ka, 'di ba? So nagkakaroon ka ng mga glitches sa buhay mo. And then this Three of Cups, ibig sabihin sana nito, kung sa light side, this is recognition, rewards, unity. Pero sa dark side, yung ibig sabihin nito, parang happy-go-lucky ka sa buhay mo. Wala kang ginagawa, kundi nagsasaya ka lang. Pero wala kang pakialam sa susunod na mangyayari. So, ito yung dark side mo, 'di ba? Yung pagiging matigas ang ulo, stubborn mo. Tapos pag sinabihan ka na gawin mo ito, sundin mo ito, ayaw mo. Sasabihin, o sige, tulungan mo mga kapatid mo. Ayaw mo makipag-cooperate. Ngayon tignan natin kung ano ba dapat nating solusyon dito, no? Kung ano ba dapat anong gagawin. Uy, Eight of Wands. There's a good news, good message. And then, there is the Four of Cups. Oh, and then on the last card, ay, ba't dalawa? Ngayon lang nangyari ito, dalawa ang lumabas. Okay. Yung una is the Hierophant, and then the fourth one is Lovers. 'Di ba? So ngayon, yung good news, ibig sabihin nito, kapag iniwasan mo itong dark side ng buhay mo, magkakaroon ka ng magandang balita, makaka-travel ka sa ibang lugar, and at the same time, itong mga bagay-bagay na pinag-iisipan mo, no? Malalim na pag-iisip, mariresolve mo kasi ito yung punto na kailangan mo maging wise sa choice mo. Ito yung punto ng buhay mo na dapat manigurado ka, no, na yung pipiliin mo is yung tamang landas. At dito kasi ito yung guide mo, kaya siguro lumabas yung Hierophant kasi kapag lumalabas yung Hierophant, this is the expertise of the spirits or other angels na talaga i-guide ka. Lalong-lalo na kung yung problema mo is tungo sa pagmamahal or pag-ibig. So, kapag sinunod mo, no, yung mga payo ni universe sa'yo ngayon, magkakaroon ka ng good news, mapipili mo yung tamang landas mo, at kung yung pinipili mong landas at pinoproblema mo is yung pag-ibig mo, guided ka. So, wag kang mag-alala, guided ka. Yun nga lang, bago mo makukuha yung
yung light side ng buhay mo at yung mensahe nito ng anghel mo is ayusin mo yung dark side mo. Kasi yung dark side mo is yung pagiging matigas ang ulo, yung hindi ka tumutulong sa gawaing bahay, sa negosyo nyo, sa trabaho mo, sa paralan nyo. Tapos, parang wala kang pakialam sa mundo, nag-i-enjoy ka lang, wala kang pakialam kung nagugutom na ba sila or malinis pa ba bahay mo. Kasi yung iba sa inyo, sa tanda nyo na yan, magulang nyo pa, naglalaban ng damit nyo, or magulang nyo pa, nagbabayad ng laundry ninyo, di ba? May mga ganung bagay. Minsan yung iba, happy-go-lucky sila, pero magulang nila nagpapakain sa mga anak nila. No, yung parang wala kang kaproblema eh. So, ito yung dark side mo. Kung itong dark side na ito, iiwasan mo, ginagarantiya ni universe sa'yo, na yung light side is, magkakaroon ka ng good news, no? Kung nag-a-apply ka ng trabaho, makakapag-trabaho ka na. Kung may nag-a-apply ka ng overseas, matatanggap ka. Whatever applications that you are doing, matatanggap ka. And then, i-guide ka pa sa tungo sa magandang desisyon sa buhay mo. Andyan yung spirit. At lalo na, kung yung hinihiling mo is yung love, then babalik yung pag-ibig mo. Kahit may mga sanga-sangang problema. So, yung moral lesson natin dito sa buhay is, lahat tayo may dark at light side. Walang tao na one-sided, no? Kasi walang ganun. Yung totoo, yung may mga tao na minsan lamang sila sa light side, no? Konti lang yung pagkakamali nila. Pero kalimitan, yung mga tao, mas malaki ang pagkakamali sa buhay, sa mundo, at sa mundong ibabaw kesa kabutihan. Kasi nakakaligtaan natin na i-ano yung sa sarili natin, i-instill ba sa sarili natin na ito obligasyon ko, ito dapat kong gawin, ito dapat kong piliin, at kailangan habang maaga pa, habang kaya ko pang mag-ipon ng pera, mag-iipon ako. Dahil darating ang panahon, hindi ko na kayang magtrabaho, hindi ko na kayang mag-travel. So, kahit andoon ako sa rest house ko, no? Kapag dumating ka sa punto na mahina na katawan mo, kahit mahina ng katawan mo, kapag yung utak mo is saksakan ng magandang memories ng iyong kabataan, magiging inspirado ka, magiging masaya ka, at higit sa lahat, wala kang pinagsisisihan kasi ginawa mo lahat eh. Nagpakatotoo ka, no? Gumawa ka ng kabulastugan, inayos mo buhay mo, nag-adjust ka para sa lahat-lahat ng kabutihan. So, yun yung pinaka-importante dun. Kesa naman maging batugan ka, tamad ka, no? Wala ka nang trabaho, hindi ka pa tumutulong sa gawaing bahay, wala ka nang inaabot sa pamilya mo, pabigat ka pa, 'di ba? Yung dapat sana gumawa ka rin kahit mga maliliit na bagay na ikakasiya din ng pamilya mo, na kahit sino, kahit sa community. Kasi ang pangit kapag narinig mo sa bibig ng ibang tao na wala kang silbi. Lalong-lalo na kapag narinig mo yan galing sa anak mo or galing sa magulang mo, no, sa mga relatives mo. Kasi nagre-reflect lahat-lahat. So kung pakakatandaan ninyo, the new segment that I am bringing it up right now is to let other people know that it is not too late for you to renew yourself. All you just have to do is to start all over again from scratch. Hindi naman nakakahiyang magbago eh. Kasi 'di ba, sasabihin mo dati barumbado 'yan. Pabalik-balik sa kulungan, pero ngayon tignan mo. No? Nakabili na ng ganito, nakapagpatayo ng ganito, napaaral ang mga anak sa ganito. Eh ikaw, anong ginagawa mo sa buhay mo at sa edad mo ngayon? Yun yung dapat mong itanong sa sarili mo. Huwag mong bantayan ang buhay ng ibang tao. Tanungin mo sarili mo, ano ba achievements mo para pwede mong ipagmayabang imbes na gawin mong marites ang sarili mo.
Thank you sa lahat-lahat ng suporta. Good evening po sa inyong lahat. Bye!